Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, doktora, kumanta. Nako, grabe, nagdasal pero nagnakaw naman. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating main video mga kababayan, ito, bigyan po natin ng reaksyon at opinion. Ito pong balita, no? Patungkol po dito kay Representative Kiko Barsaga, no? At ito pong pagmamatigas ng Malacanang. Ayan. So bago po natin simulan ito mga kababayan, pa-subscribe naman po at pa-like sa ating video at channel mga kababayan. Ito. Wag na po natin patagalin. Ito, simulan po natin dito kay Representative Kiko Barsaga. Nako, di ba may kumakalat na balita na ito pong si Kiko Barsaga mga kababayan ay sisibakin, patatalsikin dyan po sa House of Representatives. Okay? Pero ito pong balita ngayon, sabi po dito ni Kiko Barsaga mga kababayan, politicians pray to the Lord. But they steal from the people. Correct. Napakarami po niyan, no? Ginagamit pa nga, yung iba nga, no? Ginagamit pa ang Panginoon, para lang sila ay maluklok dyan sa kanilang posisyon at pag nasa posisyon na, nako, dyan naman po magnanakaw mga kababayan, no? Parang itong mga politiko, no? Parang yung mga nagsisimba mga kababayan na dasal po ng dasal ng dasal, tapos pag uwi nila sa kanilang bahay, ganun pa rin, no? Ganun pa rin ang ginagawa. Wala pa ring pagbabago, no? Ito pa ang sabi niya, politicians sing the national anthem, but their greed destroys our nation. Oo nga, no? Yung kasakiman nila mga kababayan, yan po ang nagpapahirap at sumisira sa ating bansa. Palakpakan po natin ka. Totoo naman tong mga sinasabi dito, no? Sabi pa po ni Representative Kiko Barsaga, when the government commit acts of evil while pretending to be good, then that is the beginning of our society's collapse. Ang tanong, ano po bang nangyayari ngayon sa ating bansa? Anong nangyayari? Nagko-collapse na. Diba? When the government commit acts of evil while pretending to be good, yun pong mga naghuhugas kamay lagi, di ba? They are pretending to be good mga kababayan, pero gumagawa naman po sila ng kalukuhan, pangungurakot sa ating bansa. Diba? Ganun talaga eh. Most of the politicians, no? They are all great pretender. Diba? Sila po ang magagaling po sila. Kung may best actor sa mga politiko, siguro ko itong mga magnanakaw na siguro ang mga best actor ng mga politicians. Sabi po, then that is the beginning of our societies to collapse. Nako. Hindi pa ba halata? Na tama itong sinasabi dito ni Representative Kiko Barsaga. Ayan, kung kayo po ay naniniwala mga kababayan, ako sobrang paniniwala ko dito Paniniwala ko dito sa sinasabi ngayon ni Congressman Kiko Barsaga. Because that is the reality. Sa ngayon sa present administration, ito po ang realidad mga kababayan. Kung kayo po ay naniniwala mga kababayan, just comment down below your opinion patungkol po sa sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Alright. Samantala mga kababayan, patuloy po ang pagmamatigas ito pong balita mula sa Abante News Online. Malacanang nagmatigas, medical bulletin ni PBBM hindi ilalabas. Bakit naman po? Bakit hindi nyo ilalabas?
yung medical bulletin ni President Bongbong Marcos Jr. ay karapatan naman po ng bawat isang Pilipino na nagbabayad ng buwis na malaman, no, kung ano po ang kalagayan ng presidente, sapagkat ang presidente po ang utak, ang ama ng ating bansa, at siya rin po ang pumipirma sa budget na yan. E anong malay natin? Hindi maganda ang pakiramdam ng presidente at pumipirma siya nang hindi niya pinag-aaralan, di ba? Yung ating budget, yung ating GAA, yung General's Appropriations, tulad na lang po ng 2026, hindi. Tulad po ng 2024, 2025 at 2026 na magkakaroon po ng oral arguments na dyan po sa Supreme Court, mga kababayan. Di ba? Kailangan po malaman yan. Konektado kasi, di ba? Yung pagkakasakit po ng Pangulo will snowball, no ba? Parang snowball yan eh. Ba? Parang ano rin yan. Tag yan, yung dice, di ba? Pag nasira, di ba? Pag natumba yung isang dice, lahat ng dice. Ang tawag niya mayroon yan eh. Parang snowballing nga, di ba? Anyway, lahat po yan, di ba? Magkakaroon po yan ng epekto in any of our departments, no? Agencies of the government. So, kailangan malaman ng taong bayan so that we can conclude, di ba? Na kaya pala, sasabihin natin, kaya naman pala napirmahan yun eh. Di ba? Kaya naman pala napirmahan yun dahil masama ang pakiramdam ng presidente. Baka may trahidor sa kanila. Di ba? Baka pinagsamantalahan yung presidente kasi masama ang pakiramdam, pinapirma lang yung pinapirma. O di ba? Posible ang mga ganung bagay, no? Mga kababayan. So, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin to. Nako, eto po mga kababayan, no? Sabi po dito na, heto na, Doktor kumanta na, BBM, nabulabog, wala ng takas. Ganito pala tunay na sakit ng Pangulo. Yan nagtatanong po mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Mula po sa Pinas Balita TV, pasok. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong pagtakpa ng katotohanan ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ito at malalaman ng taong bayan. Ito rin yung sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang sinugod daw di umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ospital dahil di daw maganda ang pakiramdam nito. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang napatanong kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit bigla-bigla na lang itong sinugod sa ospital. Marami sa ating mga kababayan ang napatanong na baka naman daw kaya sumama ang pakiramdam nito ay dahil nasobran sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pagdududa ng sambay ng Pilipino ay dapat magsalita na ang doktor ni Bongbong Marcos Jr. upang sa ganun ay makumpirma nito kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng pagsugod ni Bongbong Marcos sa ospital. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, walang pagdadalawang isip at buong tapang na naglabas sa official statement si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay kinumpirma kung ano ang dahilan kung bakit siya isinugod sa ospital. Ayon pa sa official report na labas ng Ambalita ngayon sa kanilang official Facebook account, pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet. Matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay may diverticulitis, ipinaliwanag ng mga doktor na ang naturang kondisyon ay pamamaga ng bituka na sa ilang kaso ay maaaring mauwi sa pagdurugo sa puwet kung hindi agad nababantayan. Samantala, kinansela ng Pangulo ang kanyang natatakdang biyahe sa Ilocos Norte ngayong Biyernes, Enero 23 upang magpahinga at manatiling minomonitor ng kanyang mga doktor. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito
ng pag-iingat matapos dumanas ng diverticulitis ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi at magpalipas ng magdamag sa St. Luke Medical Center. Dalawang aktibidad sana ang dadaluhin ni Pangulong Marcos sa Luwag City, ang inaugurasyon ng Luwag International Airport Passenger Terminal Building at ang paglulunsad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. gabay ng Bayan Program. Subalit hindi na ito tinuloy alinsunod sa payo ng mga doktor. Nauna nang sinabi ni Claire Castro, Palace Press Officer at PCO Undersecretary, na sumailalim lamang sa medical observation ng Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort at na maayos at stable na ang kanyang kondisyon. Ano ang diverticulitis? Ang diverticulitis ay nangyayari kapag ang maliliit na supot o diverticula sa dingding ng bituka ay namamaga o na-impeksyon. Kapag lumala ang pamamaga, maaring masugatan ang lining ng bituka na posibleng magdulot ng pagdurugo sa puwet, matinding pananakit ng tiyan, lagnat o impeksyon. Ayon sa mga eksperto, stress, sobrang trabaho, puyat at edad ang ilan sa mga karaniwang trigger ng kondisyon. Giit ng mga doktor, ang diverticulitis ay karaniwang manageable at hindi agad delikado sa buhay basta't nasusunod ang pahinga, gamutan at monitoring. Pinapayuhan ng publiko na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng pananakit ng tiyan, lagnat o pagdurugo sa puwet. Samantala, tiniyak ng palasyo na ipinagpapatuloy ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin matapos ang sapat na pahinga, kasabay ng patuloy na pagbibigay ng beripikadong update sa kanyang kalagayan. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang sawat-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, yan na yung pagka-expose ng kapatid ng social media na nagda-drugs kapatid niya. Biglang tigil kaya yan ang resulta ng droga kapag lalo ka na titigilan mo ay may mga sakit ka nang di mo inaasahan. Sana matuluyan ka na, dami mo nang ginawang problema sa bansa. He suffers too. Nagkakasakit nga yung mga mabubuting tao, yung traidor pa kaya na stress na daming Pilipinong galit sa kanya sa buong Pilipinas. May rese Pangulong Bongbong Marcos Jr., stress ka lang ba talaga or baka hindi ka talaga makatulog or worse na ang insomnia dahil dyan lumalaklak ka siguro ng napakaraming pulburon at alak pa more para lang makatulog mas lalong naging lutang ha 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 kaya ending insomnia to the level. Merese, kahit gaano karaming pera ang kukulimbatin walang halaga at di mo pwedeng malunas sa sakit mo at di mabayaran ng mga taong galit na dinukutan ng future. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. 15 minutes ago, update ito tungkol sa pabalitang sakit ng Pangulo. Pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis, maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet. Nako, delikado ito. Matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay may diverticulitis, ipinaliwanag ng mga doktor na ang naturang kondisyon ay pamamaga ng bituka na sa ilang kaso ay maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet kung hindi agad nababantayan. Samantala, kinansila ng Pangulo ang kanyang nakatakdang biyahe sa Ilocos Norte ngayong Biyernes, Enero 23, upang magpahinga at manatiling minomonitor ng kanyang mga doktor. Ayon sa PCO, bahagi ito ng pag-iingat matapos dumaranas ng diverticulitis ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi at nagpalipas ng magdamag sa St. Luke's Medical Center. Dalawang aktibidad sana ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa Luwag City. Ang inaugurasyon ng Luwag International Airport Passenger Terminal Building at ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan Program, subalit hindi na ito itinuloy alinsunod sa payo ng mga doktor. Nauna nang sinabi ni Claire Castro na sumasailalim lamang sa medical observation ng Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort at nasa maayos na at stable na kondisyon na ngayon. Ano ang diverticulitis?
So yan mga kababayan, nagsalita na po ang mga doktor ni President Bongbong Marcos Jr. Na ito nga si President Bongbong Marcos Jr. ay may diverticulitis, no? Ang problema po dito mga kababayan, hindi naman po nila dinidisclose yung medical bulletin, no? Okay? Ni President Bongbong Marcos Jr. Sa taong bayan, no? Ay ang taong bayan kasi walang tiwala kay Yussi Claire Castro sa mga sinasabi niya. Kaya kailangan ng supporting evidence mga kababayan, no? Kumbaga supporting details, okay? Yung sa sentence pa, di ba? Kailangan po ng supporting documents just to justify, to prove, no? Na talagang yan po talaga ang sakit ng Pangulo. Ang nagsasalita lang naman si Yussi Claire Castro, hindi naman po siya doktor, mga kababayan, no? So ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.